So hindi natin mapatagalin pa at nang hindi tayo mabitin, ipapakilala na namin ang ating next speaker. And Yan. our last speaker for this anniversary partner. Nakakasal pero next anniversary ulit. Oo. And napangalan natin siya. He is a very anointed man of God. He is also the head pastor of JA1 Pangasinan. Palakpakan natin ng Lord sa buhay ni Rev Cleo Rojas. Ayan. Praise God. How many of you here is feeling empowered right now? Sabihin mo sa iyong katabi, humanda ka. Hindi ka lang pupunuin ni Lord. Aapaw ka pa. Sino po dito ang nag-i-expect na meron pang dakilang bagay na gagawin si Lord? Sino po dito ang nauuhaw sa Panginoon? Sino dito ang nagmamahal sa Diyos? Sino dito ang hindi uuwi na hindi natatanggap ang mga bagay na gustong ipagkaloob ng Diyos sa Kanya? I am telling you, kung ikaw ay pumunta dito, nai-inlove ka, nauuhaw ka, nagmamahal ka sa Diyos, ang sabi ng Biblia, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tenga ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Kaya kung ikaw ay pumunta dito, ikaw ay umiibig sa Diyos, humanda ka, mayroong ibibigay si Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, may ibibigay si Lord. Sabihin naman, sa kabila naman, may ibibigay sa iyo si Lord. Para hindi mo ma-miss ang mga bagay na inihanda ng Diyos, ang mga bagay na ipinipare ng Diyos para sa iyo, huwag kang magbabackslide. Tuloy lang, kahit may problema, kahit may kagipitan, kahit walang pera, kahit may pagsubok, kahit walang jowa, tuloy lang because God has prepared a greater things sa iyong buhay. Sino kaya yon? Ang sabi po ng ating theme, we are pathfinders. Sino ho dito ang tinatanggap niya sa kanyang sarili na siya ay pathfinders? Kung ayaw ninyong kayo maging pathfinder, kayo na lamang ay maging pathholder. God is searching for us today and looking a person na nauuhaw sa Kanya, na Kanyang i-anoint to become a pathfinders. Sino yun? Sabihin mo sa iyong katabi, God is looking for a person who are willing to surrender his or her life to become a pathfinder to this generation. Sino po ang handa ng tumanggap ng pathfinder's anointing kay Lord? Sabihin mo sa iyong katabi, humanda ka. Mula sa oras na ito, ibubuhos ng Diyos ang mga dakilang bagay na hindi mo pa nararanasan sa iyong buhay. Sino dito ang gusto yon? Sabihin mo sa iyong katabi, humanda ka. Pag binuhusan ka ng kapangyarihan ng Diyos, hindi ka lamang pathfinder sa iyong barangay, sa iyong school, sa iyong syudad. Pupunta ka sa ibang bansa to lead other people. You can turn the world upside down. Ang sabi ng Acts chapter 17, verse 5 and 6, you can turn the world upside down. Tumayo ka, kumamay ka ng 5 tao, at sabihin mo sa iyong katabi, beginning today, the pathfinder's anointing that you have can make the world upside down. Yung mga taong hindi nagmamahal sa Diyos, biglang magmamahal sa Diyos. Yung mga taong hindi nauuhaw sa Diyos, biglang mauuhaw sa Diyos. Yung mga taong hindi nagseserve kay Lord, biglang magseserve kay Lord because of you. Meron hong makulit na bata, 5 years old. Isang araw ay nagtanong sa kanyang tatay, Tatay, bakit gaho may tao? Saan gaho galing ang tao? Sabi nung kanyang tatay ay, anak, alam mo, kaya meron tao, kasi noong araw, ay may unggoy. Tapos yung unggoy, ay naging tiyonggo. Tapos yung tiyonggo, naging bakulaw. Tapos, naging kingkong. Tapos, naging tao. Gayong gaho, sabi nung bata. Pagkalipas ho ng mga ilang araw, yun hong bata ay sa kanya namang inay nagtanong, Inay, bakit gaho mayroon tao? Alam mo anak, matapos likhain ng Diyos ang langit at lupa,
at likhain ang lahat ng bagay dito sa mundo, siya ay kumuha ng alabok at ito'y kanyang inanyuan at nilikhang kawangis ng Diyos, hiningahan sa ilong at naging buhay na kaluluwa. Gayong gaho, ay bakit ho sabi ng tatay, ang tao daw ho ay galing sa unggoy. Sabi nung kanyang inay, anak, yung sinasabi ko sa iyo na ang tao ay nilikhang kawangis ng Diyos, ayun ay galing sa side namin. At yung sinasabi ng tatay mo na ang tao ay galing sa unggoy, yun ay galing sa side ng tatay mo. Sabihin mo sa iyong katabi, God is looking for a pathfinders who will lead people into the right path. You cannot lead other people to the place you have never been reached. Hindi mo madadala ang isang tao, isang iyong kaibigan, ang iyong mga mahal sa buhay, ang iyong mga lodi, ang iyong mga bestie, ang iyong mga beshi, sa lugar na hindi mo pa nararating kailanman. Kaya sa oras na ito, bago mo madala ang mga tao sa lugar na gusto ng Diyos na kanilang puntahan, sa iyo muna ipaparanas at ipapakita ng Diyos. Ang sabi ng Isaiah chapter 30 verse 21, whether you turn to the left or to the right, your ears will hear the voice behind you saying, this is the way, walk in it. Ako'y naniniwala, kaya nandito ngayon. Maraming nag-i-invite sa'yo sa beach, mamasyal, sa mall, magpakulot, magparibad, magpakuko, pero hindi mo sila inaprubahan, hindi ka nag-respond, pumunta ka dito because you hear the voice of God saying, this is the way, walk in it. At dahil pinili mo ang daan na papunta sa Panginoon, humanda ka. Gagawa ang Diyos ng dakilang bagay sa mga tao na uuhaw at humahanap sa kanyang mga daan. Sino kaya yon? Sabihin mo sa 5 tao, ako yon! Woo! Are you excited? Are you excited sa gagawin ng Diyos? This year 2025 and year to come. Sabihin mo sa iyong katabi, humanda ka. God prepared something better for you in the future. Kaya huwag kang magbabackslide. Amen? Magtapos ka ng pag-aaral. Tapusin mo ang kurso mo. Magmasteral ka. Magdoktoral ka. Amen? God will level you up. You will lead many to the Lord. Bakit? Hindi lamang natin i-conquer ang barangay, pati mga university. Kaya ang Lord ay naghahanap dito ng mga willing to surrender and give up their own desire para mag-aral, i-level up ang sarili, dagdagan, hanggang sa masteral degree, hanggang magkaroon ng PhD, yung puro hangin ang dala. Diyan. Alam niyo mga kapatid, Jesus is the pathfinder of all pathfinders. It is impossible to live and walk in a holy life in the right direction without knowing Him. Kung hindi mo nakilala pa ang Panginoon, tiyak, nasa mali kang landas. Tiyak yung mga tao na susunod sa iyo ay mapapahamak. Tiyak na yung mga tao susunod sa iyo ay maliligaw. Pero, kung nakikilala mo ang Diyos na pumili at humirang sa iyo, sinasabi ko sa iyo, yung lahat ng mga susunod sa iyo, gaganda ang kanilang mga buhay. Mababago sila, uunlad sila, aangat sila. Amen? Alam niyo po mga kapatid, si Jesus is a pathfinder na sinugo ng Ama para siyang mag-guide sa atin at magdala sa atin sa tamang direksyon. Sa Malakay chapter 4, verse 5 and 6, just read for yourself, meron po doong propesiya si Malakay na bago dumating ang kahindik-hindik na kilos, mga kababalaghan at mga himala ng Diyos, isusugo muna niya si Propeta Elias. So,
Noong aming panahon, mga centennial, kasi ang mga nandito, millennial, mga alpha, mga beta, tsaka mga BHS. Kami noon, kita nyo, hindi nyo alam yung sinabi kong BHS. Alam nyo po mga kapatid, noong panahon namin, yung hong pathfinder, ang tawag ho diyan ay forerunner. Pag sinabing forerunner or pathfinder, is a person who go ahead and discovers or show others a way or path. Kaya hindi mo maipakikita at maituturo ang isang direksyon sa ibang tao na hindi mo pa napupuntahan. Madadala mo lamang ang mga tao sa lugar kung saan narating mo na. Are you with me? Are you following me? Pumalakpak sa Diyos ang lahat ng natutulog at say amen. Naku po, Panginoon, uuwi na ako sa amin. At napulpil yung sinabi sa Malakay, chapter 4, verse 5 to 6, na isusugo muna si Elias para i-prepare ang daraanan ng ating Panginoon. Alam niyo po noong araw, nung uso pa ang mga artista at mga celebrities, pag sila ay magko-concert at merong mga show, meron ho silang tinatawag na Howie Boys. Alam niyo yung mga Howie Boys? Oh, tabi kayo. Dadaan ho yung artista. Merong naghahawi. Alam niyo po, ang gagawin ho ng pathfinder, ikaw yung hahawi ng mga harang at mga hadlang na gawa ng kaaway para yung mga tao na lalakad papunta kay Jesus ay makakalakad ng ayos. At napulpil yung propesiya sa Malakay chapter 4 verse 5 to 6 nang si John the Baptist ay magpakilala sa madlang people doon sa Lucas chapter 4 verse 3 to 6. Ang sabi niya, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat mga lambak. Titibagin ang mga bundok at burol. Tutuwirin ang daang liko-liko at papatagin ang mga daang bako-bako. At kung magkagayon, ang sabi ng verse 6, makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Sino dito ang gusto niyang maligtas ang kanyang kaibigan? Sino dito ang gusto niyang maligtas ang kanyang ina, ama, kapatid, kuya, jowa, kapitbahay? Sino dito ang gusto niyang makita ng kanyang mga kamag-alak at ibang tao ang dakilang bagay na gagawin ng Diyos? Bago mangyari yun sa iyong buhay, you have to live the life of a true pathfinder. Alam niyo po mga kapatid, kahit kailan ay hindi makikita ng mga tao sa paligid natin ang mga magaganda at ang mga dakilang bagay na gagawin ng Diyos kung ikaw mismo kinatitisiran ng madlang people, ng iyong mga beshi, ng iyong mga atye, ng iyong mga lodi. Kaya bago ka magamit ng Panginoon to become pathfinders of this generation, meron ka munang ihahanda. Sabihin mo sa iyong katabi, now is the time to prepare yourself. Meron ka munang aayusin. Meron munang mga bundok na titibagin. Maaring ang bundok na yan ay pride. Maaring ang bundok na yan ay yung mga bagay na pangarap mo sa iyong buhay na wala namang kinalaman sa iyong misyon. Yes, sabihin mo sa iyong katabi, merong bagay na ipinatitibag ngayon si Lord sa iyong buhay. Merong mga bagay na gusto ng Diyos na itama mo sa buhay mo ngayon. Meron ka munang itutuwid. Meron ka munang aayusin. Yung liko mong buhay dati, yung buhay na hindi maayos, now is the time para ituwid, para isaayos. At pag yun nangyari, makikita ng kaklase mo, ng teacher mo, ng kaibigan mo, ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Sinong gusto yon? Sabihin mo sa iyong katabi, Lord, gusto ko yon. Gusto kong makita ang mga dakilang bagay na gagawin ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ko.
Sino ang gusto yon? Pero bago mangyari yon, you have to prepare yourself. May titibagin ka muna. May aayusin ka muna. That's why today, God will release a bulldozer anointing. Tutuwirin ng Panginoon, hahawiin ng Diyos ang lahat ng bagay na hindi maayos sa iyong buhay. Papatagin ka, ipe-plane ka ng Diyos para magamit ka ng Diyos ng maayos. O, sino ditong excited kay Lord? Sabihin mo nga sa iyong katabi, now is the time to live the life of a pathfinder. Let us live the life of anointed pathfinders. Now, I will share to you 4 important things na nakita ko po sa Bible that true pathfinders or pathfinder possess the wisdom of God. Ang mga true pathfinder ni Jesus ay nagtataglay ng karunungan ng wisdom ni Lord. Kailangan natin ang wisdom. Pag sinabi po natin wisdom, it is the ability to make a right choice. Alam niyo, sa totoo lang, madaling pumili between good and bad. Marami sa atin, maraming mga medal, maraming mga achievements, dahil magaling tayong mag-memorize. Pero pag ikaw ay may wisdom ni Lord, ikaw ay marunong kang mag-analyze, not only between good and bad, but also between good and good. Napakahirap ho na pumili kung ano ang pinakamainam sa pagitan ng dalawang mabuting bagay. Tama? Naniniwala kayo? Kailangan mo ng wisdom ni Lord na mag-operate sa iyo para makapagdesisyon ka ng tumpak sa buhay mo. Sa totoo lang, pag juwang-juwa ka na, at merong dalawang nanliligaw sa iyo sa simbahan, litong-lito ka na nun, tama? Tapos parehas pampogi, tama? Tama ba ako? May tama kayo? Tapos parehas pang ginagamit ni Lord. Parehas pang nag-hallelujah, praise the Lord. Nakakalito yan. Lord, pwede bang dalawa para double anointing? Baliw! You need God's wisdom. Ang sabi ng Genesis, the Lord put a man to the Garden of Eden to work it and take care of it. At habang nagtatrabaho at may ginagawa si Adan, biglang nasabi ng Lord, it is not good for a man to be alone, and I will make him a partner. At nung si Adan ay matulog, pagkagising, biglang ang right partner ay tinabi sa kanya, paggising niya. Sabihin mo sa iyong katabi, kung gusto mong magkaroon ka na, magtrabaho ka muna. Hindi yung juwang-juwa ka na, pamasahe lang, hihingi ka pa sa nanay mo. Ano yan? Kaya ka pa. Come on, come on, come on, come on, come on. Kaya ka lang pala nagjojowa para may manlibre sa iyo ng milk tea? Ano yan? Kapatid, sa Bible, ha? Ang binigyan ng Diyos ng lifetime partner yung may trabaho, hindi yung wala. Si Adan may trabaho. Si Isaac nagmamanage ng business ng kanilang pamilya. Si Joseph namumuno. Walang binigyan ng partner na maayos ang Diyos na tambay sa Bible. Kaya kung nangangarap ka habang buhay bago dumating si Lord, bago mag-rapture, ay majuwaan ka. Mag-apply ka na ngayon ng trabaho. Oh, ngayon, may wisdom na kayo?
O litong-lito pa rin ba kaya? Alam nyo mga kapatid, sa Bible, nakita ko po na ang mga pathfinders, they possess the wisdom of God in their lives. Nung binasa ko po yung Matthew chapter 2 verse 1 to 12, hindi ko na po babasahin. Alam ko namang siguro nabasa na ninyo. Just read for yourself. I will share to you 4 important things na ipinakita na katalinuhan ng mga pathfinder. At sana ay makita ninyo ito at sana ay masalo ninyo ito. Bago ka tumanggap ng pathfinder's anointing, you must learn and understand and act these 4 important things na ipinakita ng mga wise men sa Bible. O ready na po ba kayo? Ano yon? Number 1, an anointed pathfinder seeks God always in his life. Lagi niyang hinahanap ang Diyos sa kanyang buhay. Sino yung pumunta dito dahil hinahanap niya ang Lord? Hindi yung majojowa, ha? O baka nandito ka lang dahil walang pasok ngayon. Utusan lang ako ni Mami na pabibilihin lang ako ng ulam. Atin na lang ako. Kaya ka lang pala nandito sa church kasi nagtatago ka, ayaw mong mautusan sa bahay. Sino talaga yung pumunta dito dahil, Lord, I want to learn more. I want to know you more. Congratulations! God is ready to pour out the pathfinder's anointing in your life. Sa Matthew chapter 2, verse 1 hanggang 2, noon daw pong ang hari ay si Herodes sa Judea. Isinilang daw po si Jesus sa Bethlehem. At meron daw pong mga sabihin natin, isigaw natin, mga mga matatalinong tao mula sa Batangas, mula sa Tanawan, mula sa Sulyapan, mula sa Lukban, mula sa Sinturis, Kalamunding. Matatalino. Amen? At ano ang ginagawa? Anong sabi ang mga matatalinong yan? Nasaan ang ipinanganak na hari? Ang mga tatalinong tao, hinahanap ang Diyos sa kanilang buhay para siya ang gawing hari. Amen? Mga kapatid, now is the time to seek God in our lives. Bakit? Matalino ang young people na hinahanap ang Diyos sa kanilang buhay. Di ba sabi ng Bible, when you seek God first in your life and His righteousness, all those things, di ba? All those things, yung pang-tuition mo, pambayad mo sa utang, pampaaral mo, all those things, pambili ng lupa, pang-apply, pang-negosyo, all those things shall be added unto you. Kaya ikaw na nandito ngayon at nakaupo dyan, inaalala mo, next month or next enroll na naman. Saan kaya ako kukuha? Dapat magkaroon ako ng working class or magtatrabaho ba, nag-aaral? I'm telling you, nakikita ng Diyos ang iyong puso. When you serve, when you put God first and seek His presence, nakahanda na ang mga bagay na kailangan mo. Amen? Sabihin mo nga sa iyong katabi, seek God sa iyong buhay. Hanapin mo siya. Ang kanyang kalooban, ang kanyang direksyon, ang kanyang plano. Bago ka maghanap ng majojowa, bago ka maghanap ng matatrabaho, bago ka maghanap ng pwedeng posibleng maging negosyo o source of income, ang hanapin mo muna ay yung source. And Jesus is the source of everything you need in your life. Siguradong idadirect ka ng Diyos sa tamang lugar, sa tamang tao, sa tamang place. Amen? Hindi ka mabubudol, hindi ka mai-scam. Are you there? Pangalawang bagay na ipinakita sa atin ng pathfinder na nagtataglay ng wisdom. An anointed pathfinder worship the true God. Hindi Roblox. Hindi Candy Crush. Hindi Crush. Si Lord.
Amen. Ano ang purpose? Bakit pumunta sa Jerusalem? Ang mga matatalinong pantas, ano po ba yung pantas or magi or wise men? Sila po ay mga nag-aral ng medicine. Sila po ay mga astronomer. Sila po ay mga nag-aral patungkol sa mga dreams. And they have discovered na meron hong tala, nakakaiba na lumitaw, buhat sa langit. Alam nyo mga kapatid, totoo nga pala, when you seek God with all your heart, sabi ng Jeremiah chapter 29 verse 13, you will find Him when you seek Him with all your heart. Ano ang sabi ng Matthew chapter 2 verse 9 at saka po 10? Sila po ay, nung lumakad, yung mga pantas, pinangunahan ng tala. Kapag hinahanap mo si Lord, igagayad ka sa tamang landas, igagayad ka sa tamang trabaho, igagayad ka sa tamang lugar, idadrive ka ng Lord sa tamang person. Ang sabi ng verse 10, tuwang-tuwa daw po yung mga matatalino. Bakit? Nang makita nila ang tala at iginaid po sila ng bituin o tala sa lugar kung saan nandoon ang kanilang hinahanap. I am telling you, kung lagi kang nagbabasa ng Bible, ang salita ng Diyos na iyong binabasa day and night, ang tala na magagayad sa iyo para masumpungan mo at makita mo ang landas na iyong pupuntahan sa iyong buhay. Kagaya ng sinabi ng Panginoon kay Joshua, Joshua, if you want success, if you want to experience good success, just meditate on the word day and night. Yan ang tala, yan ang bituin na magagayad sa iyo sa tamang direksyon ng iyong buhay. Kaya ang buhay mo ay uunlad, kaya ang buhay mo ay gaganda because you are guided and led by the Holy Spirit of God through His Word. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya ka nandirito ngayon. Iginaid ka ng tala. Dadalahin ka ng tala ng bituin sa tama. Hindi para mag-loan. Iba yon, yung tala. Sino dito ang binigyan na ng Diyos ng karunungan? Kaya pag ikaw ay kumuha ng exam, dati noon ikaw ay matalinaw. Pag nag-e-exam, ang mata nalinaw. Pero kapatid, pag pinuhusan ka ng anointing ng mga wise men, tatalino ka. Ma-overtikan mo yung mga pinakamagagaling sa school by the grace of God. Unanointed faith finders worship the true God. Ano ang nangyari sa Matthew chapter 2 verse 11? Just read for yourself. Ano daw? Pagpasok nila sa beer house, tama? Pagpasok nila sa Starbucks, tama? Saan? Saan? Sabihin mo sa iyong katabi, spend more time in the church. Spend more time in the presence of the Lord and you will find Him there. Kung gusto mong masumpungan ng Diyos, pumunta ka sa church. Hindi sa inuman, hindi sa lasingan, hindi sa kapihan, hindi sa tambayan. You will find the presence of God here. Sino ang pumunta dito para may mag-worship kay God? At nakita, kita nyo, sabi, nakita ang sanggol na yun ay si Jesus na kalang hinahanap sa piling ng kanyang inang sino? Si Maria, at sila ay nagpatira pa at sinamba si Mama Mary. Tama? Sinamba si Joseph. Yung lolo ni Joseph. Pagpasok ng mga wise men doon sa bahay, sino ang sinamba? Isigaw nyo kung sino yon. Sino ang sinamba? Isigaw ninyo kung sumasamba kayo sa Kanya ng malakas.
ang mga matatalinong pathfinder so nagwa-worship sa tunay na Diyos at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Pastor, sino ba talaga ang dapat sambahin? Ako'y litong-lito na Not the saints. Kasi sa ating kinagisnan, ang dami ng mga ninuno nating mga sinasamba at tinatawagan at dinadasalan. You know, saints are person like us. Meron din silang kahinaan at sila'y namatay din at kailangan din nilang Savior. One time, meron pong isang Roman centurion na lagi po siyang tumutulong sa charity, nagkakawang gawa. Marami siyang mga pinag-aaral na mga unschooled na mga bata, tinutulungan. Sa kanyang charitable works na iyan, natuwa ang Lord. Isang araw, 3:00 ng hapon, habang siya po ay nagdadasal, nagkaroon ng vision. Si Cornelio. At sabi, ipatawag mo si Pedro sa kanilang bahay. At meron siyang good news na sasabihin sa iyo. Try to imagine that. Nandun na ang angel, kaharap na ni Cornelio. Bakit hindi pa yung angel ang mag-share ng kaligtasan? At kailangan pantawagin si Pedro. Tanungin niyo ako, bakit? Dahil hindi yung anghel ang nakaranas ng salvation, kundi si Pedro. Are you following me? At nung si Pedro ay dumating sa bahay ni Cornelio, habang pumapasok sa bahay sa Acts chapter 10 verse 25 and 26, biglang lumuhod si Cornelio, nagpatira pa at sinamba si Pedro. Ang sabi ni Pedro, "Hoy, wag ako ang sambahin mo, ako'y alipin din, ako'y tao din katulad mo." So ang mga saints, hindi sila nagpapasamba. Even angels. One time, sa Book of Revelation, chapter 22, ay nakakita ng pangitain patungkol sa future si John the Beloved. Ipinakita sa kanya ang mga future things, ang lahat ng mangyayari sa hinaharap. At siya ay na-overwhelmed sa mga kamangha-mangha at mga dakilang bagay na gagawin ng Diyos in the future. At dahil doon, biglang nag-worship si John the Beloved sa angel. Pero ang sabi ng angel, anong sabi ng angel? Wag mo akong sambahin. Ako'y alipin din katulad mo. Ang Diyos ang sambahin mo. Sabi, tapikin mo nga sa balikat ang iyong katabi, ang Diyos ang sambahin mo. Sa kabila naman, ang Diyos ang sambahin mo. Kung jowa mo yung katabi mo, sabihin mo, ang Diyos ang sambahin mo. Ha? One time, sa John chapter 4, na-encounter ni Jesus ang isang Samaritan woman. At nagkaroon po sila ng conversation. At sabi ng Samaritan woman, "Master, Rabbi, sawari ko'y propeta kayo kasi dito sa bundok na ito, sumasamba ang aming mga ninuno. Sabi niyo mga Hudyo, sa Jerusalem lang dapat sambahin ang Panginoon. Pero ang sabi ni Jesus, maniwala ka sa aking ginang. Dumarating na ang panahon na hindi lamang sa Jerusalem ninyo sasambahin ang Diyos, ni sa lugar na ito. Anong sabi? Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba. Pero nakikilala ng mga Hudyo ang aming sinasamba. Pero dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Spirit, katotohanan, hindi larawan, katotohanan. In that verse you will see the three kinds of worshiper. Alin ka kaya doon? Number 1, yung innocent worshiper.
Ano yung innocent worshiper? Yung samba ng samba kahit sa puno, kahit sa butiki, kahit sa tabi pununo. Gayon. Pahid ng pahid, halik ng halik kung saan-saan. Parang si Cornelio, hindi alam, worshiper, pero hindi alam kung sino sasambahin. Pangalawang klase ng worshiper, yung mga intellectual. Di ba sabi, alam namin, kilala namin kung sino sasambahin. Alam yung mga intellectual worshiper, alam yung A ng worship, B ng worship, C ng worship, Greek ng worship, Hebreo ng worship. Hindi naman nagwa-worship. Intellectual, knowledge lang. Pero ang mga tunay na worshiper, they are worshiping the Lord no matter the hour. Kahit malayo, pumupunta sa church, kahit walang pera, kahit may pagsubok, kahit may problema, nagwa-worship sa Panginoon. No matter the hour. Are you a true worshiper? The true worshiper, worships God no matter the hour. Hindi yung uwing-uwi na. Ano yung number 1 sa sinabi ko? An anointed pathfinder seek God always in his life. Pangalawa, an anointed pathfinder worship the true God. At ang pangatlo, an anointed pathfinder give his very best to God. Yung walang-wala na, pambaon na lang yon, pero kaya nilang ibigay kay Lord sa gawain ng Lord. Alam nyo po, doon sa Matthew chapter 2, verse 11, ang mga wise men, sila po ay nag-offer kay Lord ng 3 gift. Kung kayo po ay nakuhang ninong o ninang at mag-aanak sa binyag, sabi nga nila, ay digay kayo nag-iisip ng inyong ipangririgalo sa inyong inaanak. Ano kaya? Baril-barilang kaya? Kutsi-kutsihan? O kaya ay ano kaya? Tuwalya kaya o ano? Pero bakit itong mga ito ay ang kanilang inoffer ay ginto? Ang inoffer ay mira. Ang inoffer ay kamanyang. You know, gold represent that Jesus is their King. Incense represents that Jesus is worthy to be worshipped. And they declare, kaya sila nag-offer ng myrrh, yung mamahaling pambalsamo. They believe that that boy someday will die on the cross to save our lives. Alam niyo po mga kapatid, ang mga tunay na worshiper, hindi lang yung, let's say, praise the Lord, hallelujah. Hindi lamang nagbibigay ng pera, hindi lamang nagbibigay ng time, hindi lang nagbibigay ng offering, nagbibigay din ng buhay para kay Lord. Ang sabi ng Romans chapter 12 verse 1, offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Kaya mo bang ibigay ang buhay mo para kay Lord? Kaya mo bang i-offer ang buhay mo para sa Panginoon? Sinong hindi kaya? Say amen. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya! Now, alam niyo po mga kapatid, si Abraham, sa dinami-dami ng pwedeng hilingin ng Panginoon na ibigay ni Lord sa kanya, bakit hindi yun ang hiningi? Madami naman siyang baka, madami naman siyang mga tupa. Bakit si Isaac pa? Hindi pa yung misis niya. Bakit hindi pa yung baka, hindi pa yung pera? Bakit si Isaac pa? Alam nyo kung ano yung importante at mahalaga sa iyo, yun ang gusto ng Diyos na i-offer mo para sa Kanya. At pag in-offer mo yung the best mo, humanda ka, miracle after miracle, blessing after blessing will be yours. Alam niyo po, pagpapunta po, akyat doon sa bundok, naghahanap ng panghandog. Si Isaac, dati nasaan ang panghandog? Nandito, kompleto na, may pusporo, nandito ng panggatong, nasaan ang handog? Ang sabi po ng kanyang daddy, anak, the Lord will provide. Kaya huwag ninyong i-apply kung saan-saan.
Anak, sabi nung nanay mo, magtrabaho ka naman. Graduate ka na eh. Mami, God will provide. Mali yun. Mali ang gamit ninyo ng God will provide. Ginamit po ni Abraham yung salitang God will provide. Noong ginawa niyang lahat ang ipinag-uutos ng Lord sa kanya, walang labis, walang kulang. Then God will provide. Hindi yung tamad ka sa bahay tapos sasabihin mo, God will provide. Hindi ka nag-aaral, hindi ka nagre-review, papasok ka sa school, tapos mag-e-exam kayo, tapos sasabihin mo, God will provide. Ano yon ang magpapatulad? Mali yun, out of context ka. Do not use, misuse, abuse. God will provide na verse. Hello? Hello? Yun ay para sa specific task. At nung siya'y nakapunta na doon sa bundok at nagawa na niya ang lahat ng ipinag-uutos ng Panginoon, walang labis at walang kulang, si Isaac na sanang isasacrifice. Biglang sabi ng Lord, cut, stop. Paglingon niya, nakakita siya ng usa. Nakasabit ang ulo doon sa ugat ng kahoy. Hallelujah, nag-provide si Lord. Kapag ginawa mo ang pinapagawa ni Lord, nag-win ka ng soul, nag-serve ka sa Kanya, sinod mo ang Kanyang kalooban, yan, God will provide for you sa lahat ng pangangailangan mo sa buhay. Last, ito na yung panghuli. An anointed pathfinder not go back to his old sinful way of life. Ano ang sabi? Sa Matthew chapter 2, verse 12, basahin natin sabay-sabaw. At nang sila daw po ay pauwi na. Tanungin mo nga yung katabi, uwing-uwi ka na ga? Anong sagot? Ay uwing-uwi ka na ga? Ano ang sabi sa kanila ng Panginoon? Nung sila'y pauwi na, ang sabi ng Panginoon, wag na kayong dadaan diyan sa balagtas, yung sabay papuntang tingga. Wag na kayong pupunta doon sa inyong kainuman. Wag na kayong babalik pa kay Herodes. Maaring ang Herodes na yan ay yung dating jowa mong ex mo na niloloko ka palagi at sinasaktan ka. Sabihin mo sa iyong katabi, talikuran mo na si Herodes. Papasakayin ka lang, papaasahin ka lang, tapos wali. Herodes yan. Yung gusto lang ay manglibre. Gusto lang ay makakis. Herodes yan. Gusto lang makaisa, maka-score. Herodes yan. Sabihin mo sa iyong katabi, ang mga anointed pathfinder, hindi na babalik pa kay Herodes. Nag-iiba na ng daan pa uwi. Come on, rise up, rise up, rise up. Ang mga tunay na pathfinder, nag-iiba na ng landas. Sino dito ang handa ng mag-iba ng landas ng kanyang buhay? Pag uwi mo, hindi ka na sa sugalan, hindi ka na sa bingguhan, hindi ka na doon sa tambayan, hindi ka na sa maritisan. Pag uwi mo sa cell groupan, sa life groupan. Amen! Amen! Huwag ka nang babalik kay Herodes. Maaring yan ay galit, puot, sama ng loob. Now is the time para itakwil mo na ang mga Herodes ng buhay mo. Come on, musician, musician, musician. Ano ang mga Herodes na iniingatan mo pa sa buhay mo? May Herodes na ipinasusurrender ang Diyos sa buhay mo. Kapag inasurrender mo ang iyong Herodes, gagaan ang flow ng buhay mo. Makakalipad ka ng matayog, makakalipad ka ng mataas, makakakuha ka ng mataas na marka. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang babalik kay Herodes.
Yung wala nang ginawa kundi magtampo. Yung wala nang ginawa kundi saktan ka, lokohin ka, harassing ka, pagsabihan ka ng masasama, sabihin mo sa iyong katabi, now is the time to give up, to surrender to the Lord your Herodes. Huwag kang matakot kapag isinurrender mo ang Herodes na yan ng buhay mo. Woo! Come on, rise up, rise up, rise up. Gaganda ang takbo ng buhay mo. You will hear Isaiah chapter 30, verse 21, come on, rise up. Whether you turn to the left, nor turn to the right, your ears will hear the voice saying, this is the way, walk ye in it. Come on, rise up. Ang mga handa na mag-surrender sa Diyos ng kanyang Herodes, tumayo ka. Are you excited? Are you excited? Come on, rise up, rise up, rise up. Begin to shout, begin to speak in tongues. Roma sika mama mama. Sige, open your mouth. Lord, I am willing to surrender my Herodes. I am willing to give up everything for the sake of the anointing of the Pathfinder. Woo! Woo! Meron ng binobohosan si Lord. Come on, speak in tongues. Speak in tongues. Pray in the Spirit. Sige, huwag ka lang manood. Pray in the Spirit. Open your mouth. God will pour out the Pathfinder anointing in this place. Ako po ay na-born again, 10 years old. Pero wala akong kagana-ganang umattend sa church namin. Sa Isla Verde ho ako na-born again. Yung church ho namin doon, napakatahimik. Hindi bagay ho na pang millennial. Ang mga pakanta, buksan po natin ang himnaryo. Sa bilang isa, tunay kong matapat. Kaya wala akong gusto-gustong umaten. Awitin naman natin ang bilang 7. Kahit na kubo ang aming tahat. Sabi ko, Panginoon, sinong gaganahang maglingkod sa Diyos ng ganare? Isang araw may bumisita sa aming church, nag-preach about the power of the Holy Spirit. At ako po inilay hands. 16 years old ako po ay nabaptize. Alam nyo, dati po hindi ako nagdadala ng Bible. Hindi ko pinapakilala na sa mga kaklase ako'y born again kasi nahihiya ako. Why? Sinong gaganahang mag-invite sa church na kahit na kubo? Walang sigla, walang buhay. Pero nung pong ako'y nabaptize ng Holy Spirit, ako po ay napuspos. First time kong napuspos, lumabas sa aking bibig, mga kung ano-anong mga salitang hindi ko maintindihan. Hyundai Yamaha Kawasaki Tamaraw FX. Hyundai Yamaha Kawasaki Tamaraw FX. Ako ho ay biglang umapoy. Dati noon, wala ho akong kahilig-hilig nung panahon namin ito ha. Wala akong kahilig-hilig ng magbasa ng Bible. Ano ang mga gusto kong basahin noon? Yung mga, Abante Talibata, Blay Tiktik Barako, Toro Balgar, Aliwan Tonight. Alam nyo pa yan? Naabutan nyo pa yan? Sinong nagbabasa dito ng Abante Talibata, Blay Tiktik Barako, Toro Balgar, Aliwan Tonight? Hopya, mani popcorn. Pero nung ako'y mapuspos ng Espiritu ng Diyos, bigla akong nauho sa magbabasa ng Bible. Nagme-memorize ako ng verse, chapter by chapter, story by story. I became hungry for more of God. I became hungry for His presence. Sabi ko, Lord, ito ang hinahanap ko. Dahil bago ko nakilala ang Diyos, ako po ay broken family. Dalawa lang ho kami makapatid sa Batangas. Iniwanan, tatay ko ho namatay, ako ay grade 2. Nung ako ay grade 3, iniwanan kami ng aking mother, nilayasan kami, humanap ng kabalintahin. Ako ho ay naglayas dyan sa Rizal Avenue. Alam nyo, thank God because I am guided and led by God papunta sa Isla Verde. Doon ko nakilala si Lord.
Hinanap ako ng hinanap sa mga police station, fire station, water refilling station. Hindi ako makita. Nandun ako pala sa Isla Verde. Doon ko nakilala ang Lord. Alam nyo, dati, wala akong gustong mag-share ng Word of God. Bigla akong ginanahang mag-share. Araw-araw, pumupunta ako doon sa ilalim ng punong akasya, doon sa mayroong bilog na ganyan. Pag ako'y umupo doon at may lumapit na mga estudyante, hallelujah, salvage ka, tanggap ka kay Jesus. At yung may mga nakikinig, kinikilabutan, kleyo-kleyo, ano kayo sinasabi mo, nakakakuryente. Ang iba'y umiiyak. Alam nyo, because of that passion, nag-gather ko yung buong campus, first year hanggang fourth year. Nag-preach ako ng salvation, bumaba ang Espiritu ng Diyos, nag-iiyakan yung mga estudyante. Ako ho nun ay 16 years old. Ako'y dati mahihiyain, hindi ako palaimik, wala akong masyadong kaibigan. But the Lord gave me a boldness to share the Word of God. At pati yung principal namin na patanggap ko kay Lord. Sinira ko ng Word of God. Ang ganda ng sinasabi mo, Cleo. Parang kasing ganda mo. Nung ako'y 17 years old, first time akong pinag-preach nung aming pastor. Dahil wala siya. Nagkaroon ng deliverance, nagkaroon ng tumbahan. Aba, yung isang babae na mayroong goiter dito sa lieg na deliverance. When I cast out devil, tanggal yung lieg. Ay, di pala, yung goiter sa lieg niya. Alam niyo, nung gabing yon, hindi ho ako makatulog. Mas masaya pa ako sa gumaling. Ang sarap na makakita ng mga taong nababago ang buhay, naayos ang direksyon, lumayay-laya dahil mo. How many of you here today are willing and ready to receive a Pathfinder's anointing? Alam niyo po mga kapatid, before I end, last 3 minutes. Sa isang kabundukan, forest, nag-uusap-usap ho yung mga unggoy. Ba't ba napabalik na naman tayo sa unggoy? Back to unggoy. Sabi ng mga unggoy na nagkukwentuhan, sabi ng mga tao, sila daw ay galing sa atin. Bakit ka tagal-tagal na hanggang ngayon? Unggoy pa rin tayo. Tingnan mo nga yung katabi. Bakit katagal-tagal na sa church? Sabi ng isang unggoy, kung talagang totoo na ang unggoy talaga ay yung tao galing talaga sa unggoy, pagka kayo ay naging tao, ay ano ga ang inyong mga paggagawin sa buhay ninyo? Sabi ng isang unggoy, nakaw, magjojowa agad ako ng 7 pag ako'y naging tao. Palakpakan yung mga kaunggoy. Kung ganong kakilala mo na ang kaibigan mo. Sabi naman ng isa, ako'y mag-a-around the world. Palakpakan na naman. Ang mga... Sabi ko yung mga unggoy, hindi kaya. Bakit kayo pumalakpak? Palakpakan. Ano yan? Born again na ba kayo? Tatanggap pa lang kay Lord. Ang sabi nung isa, ganito, ako. Natahimik ang lahat. Kung ako'y gagawin ng Diyos tao ngayong oras na ito at yan ay magiging totoo, ang unang-una kong gagawin pag ako'y naging tao na, hahanapin ko siya at iaalay ko ang buhay ko sa Kanya. At sasabihin ko, Lord, salamat po sa iyo. Naging tao ako. I will accomplish and fulfill my life's mission. Sino dito yon? How many of you here willing to fulfill His life mission? Come on! Come on! Pumalakpak kay Lord. Open your mouth. Yung mga pathfinders who are
willing to accomplish this mission, now is the time to receive the Pathfinder's anointing. Kung kayo ay nantitiyan sa itaas, dyan na lang kayo sa harap. Pero kung kayo na nantiriyan at pupunta kayo dito, come here and let's pray to God. Lord, I want that kind of anointing. Yeah. Yung uhaw lang. Sige, come on. Speak in tongues. Pray in the Spirit. Ang sabi ng Bible, open your mouth wide and I will fill it. You will only be filled by the Holy Spirit if your mouth is open. Just praise Him. Say hallelujah. Worship the Lord. Say la la la. I praise you, Lord. I love you, Lord. Sige. Let your voice be heard. Let your voice be heard. Open your mouth. Get hungry for more. Get hungry for more. Marami si Lord pa na gusto na ibuho sa inyo. Come on. Pray of a hungry heart. Yung prayer ng Lord, I will never leave this place. I will never leave this camp until I found you. Until I bless you. Buhusan mo ako ng kapangyarihan. Nagpapaalis ng appetite sa mga makamundong bagay. Lord, buhusan mo ako ng kapangyarihan that can erase my appetite sa mga computer games, that can erase my appetite sa mga pornographic materials, that can erase my appetite sa mga mundong mga bagay. Release your anointing that can cause me hungry for more of you. Come on. Get hungry. Out of your belly, the rivers of living water will flow. Oh, your presence. Yes. Lord, ang presence mo, langit na para sa akin, Lord. Oh, sige, come on. Get hungry for more. Mas matindi pa ang gagawin ng Diyos sa inyo. Woo! Woo! Come on! Yes! Oh, Jesus! Let's enjoy the presence of the living God! Oh,
bababa. Sige, to. Yes. Rama kama dabashata kamahanda. Sindi ka barababa. Sabi ng Bible, out your belly, the rivers of living water will flow. Sige, come on, say hallelujah, hallelujah. Open your mouth, say hallelujah. Lala, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige, mag-hallelujah kayo. Mag-hallelujah, come on. Lord, touch their belly. Touch their belly. Sige, come on, open your mouth. Open your mouth. Lord, baptize these young people. Mula dito sa unahan, hanggang doon sa itaas. Now, tongues. Speak in tongues. I ask the tongues of fire to release these young people. Don't observe. Huwag kang tumingin sa kaliwa at kanan. Get hungry for more. He will satisfy the hungry with good things. If you're hungry, then good things is yours. Come on, sige, come on, sige. Rise up. Let the lion spirit arise inside you. Let the lion spirit arise. Let the lion spirit roar. The lion of Judah is roaring. Right now, roaring. Saka mama. Tongues. Take it. Get higher. Take it. Sige, tongues. Sige. Louder. Ituhos mo na. Pour out your energy. Pour out your fire. Sige, tongues. Let's change the atmosphere. Hawiin mo ang daang bako-bako. Sige, tongues. Hawiin mo, patawin mo ang daang bako-bako. Sarababababa. Sige. Don't stop. Sarababababa. More. Woo! Sarababababa. Pastors, lay your hands on them. Pastors, youth pastors, just lay your hands upon them right now. Pastors ng mga town, pastors ng mga outreach, pastors ng mga province, kung nandito kayo, just lay your hand upon these people. Rabasika bakabakato. Sige, kung may pastor dito na pastor ka, sige, rabasika malahande. Jesus. Yes, Jesus. God is touching you right now. Nakikita ko, meron kang sigsag na pinagdadaanan. Pero ang sabi ng Panginoon, anak, mula ngayon, itinutuwid ko na ang landas mo sa iyong buhay. Hahawiin mo ang lahat ng mga bundok at burol sa harapan mo. Nakita ko ang salitang many. You will lead many to the kingdom of God. And God will make them different person. I will make you a different person. I will make you your words like a tongues, like a words, a flaming sword. Kapag ikaw ay nagpahayag ng aking mga salita, ang kanilang mga puso ay mahihiwa at tatanggap sila sa Panginoon. Bibigyan ko ng buhay ang iyong mga salita at makukumbinsi mo ang iyong mga kaibigan na sila ay surrender ang kanilang buhay sa Panginoon. Manatili ka na naglilingkod tapat sa akin, anak. Tinawag kita sa aking pangalan, ikaw ay akin, ang sabi ng Panginoon. Pag ikaw ay dadaan sa karagatan, hahawiin ko ang dagat. Ikaw ay dadaan sa mga apoy, pero hahawiin ko ang apoy. Ililigtas kita sapagkat ikay aking tinawag, sabi ng Panginoon. Thank you, Lord. Hurabasika bababahande. Touch.
I see the word explosion. Explosion. Beginning today, God's power will explode in your life. Ang tingin ng ibang tao sa iyo, ikaw ay napakaliit, ikaw ay minamaliit. Minsan ikaw ay binubuli because of your height, because of your appearance. Pero ang sabi ng Panginoon, tingnan mo si David. Even though siya ay binubuli ng kanyang mga kaibigan, but David slay Goliaths. You will slay more giants. Marami kang mapagwawagian at mga higanting patutumbahin, ang sabi ng Panginoon. Basta manatili kang tapat at maglingkod sa akin. Binigay ng Panginoon sa iyong kamay, nakita ko ang tabak. Ang tabak na yan. You will slay more Goliaths. At marami kang mapagwawagian ng mga kaluluwa sa Panginoon. Hindi lamang isa, hindi dalawa. Grupo-grupo ang madadala mo sa Panginoon. At ikaw ay magliliwanag. Gagamitin ka ng Panginoon sa pagmiminister ng deliverance. At maraming mga kabataan ay gagaling at makakalaya. At pupurihin mo ang Diyos sa iyong buhay. In Jesus' name. In Jesus' name. Take it in your spirit. Father, sa oras na ito, dinideklara ko po na lahat ng bagay na kanilang tinanggap. Walang nahasik sa batuhan, wala sa daan, wala sa dawagan. Lahat ng seed na tinanggap ng iyong mga anak, panatilihin mo sa matabang lupa. Next year, doble, triple na kami ang bilang. To you alone the glory and honor. Pwede ba tayo manalangin? Sabihin natin, ilagay natin ating kamay sa ating puso, sabihin natin, Panginoong Jesus, I receive the Pathfinder anointing. Mula ngayon, ako ay mag-aakay ng maraming tao na nasa dilim patungo sa iyo. Dahil nakilala kita at nasumpungan sa lugar na ito. In Jesus' name, amen and amen. Pwede bang bago tayo umupo, lalaki sa lalaki, babae sa babae, i-embrace mo. Sabihin mo, sama-sama tayo. Kung yan ay ka-churchmate mo at katampuhan mo, may katampuhan ka sa church, kasi inagawan ka ng inakay, lapitan mo, sorry. Sorry, Beshi. Sorry, Lodi. Tulong-tulong tayo sa pag-aalaga. Tulong-tulong tayo sa pag-aakay ng kaluluwa kay Lord. God bless you. You may be seated.